po sa lahat. Ako nga po pala si Angelica Halugay and mas kilala niyo po ako bilang Angel. Muna po, mag-pray po muna. Yes, Lord, thank you po, Lord Jesus. Thank you po, dahil binigyan po ako ng lakas, Lord, para po, Lord, tumayo po, Lord, sa harapan ni Lord ng mga anak ni Lord. Salamat po, Lord, dahil binigyan po ako ng pagkakataon, Lord, para po mag-testimony at mag-glorify po kayo, Lord, sa akin, Lord. Salamat po, Lord. Gabayan niyo po ako, Lord, sa mga sasabihin ko po, Lord, para po sa inyo po, Lord. Thank you po, Lord Jesus. Inaalit po po para sa inyo. Jesus' name. Amen. So, ayun po. Umpisahan ko po yung testimony ko po dun po sa ugali ko po nung bata po ako. Before po ako makakilala kay Lord. Dati po, mahilig po akong, agaw po nanhilig po sa akin. Basta po pag may nagustuhan ako, agawin ko po yun. Agawin ko po yun sa iba. Kanyari po yung kapatid ko po, may laruan. And gusto ko po yun, agawin ko po yun. Kasi po, lagi po ako napagbibigyan dahil nag-iisa lang po akong babae sa amin. Tapos po, kahit po ayaw po akong payagan ni mama na gumana, is tatakas po ako, gagawa po ako ng paraan para po makalabas ng bahay namin. Dahil hindi po ako nakikinig sa kanila kahit ano po yung sabihin nila na pagpapawal. Lalabas po talaga ako pag gusto ko. And pag po binabawal nila ako doon sa bawal po sa akin ng pagkain, kakainin ko pa rin po yun, and itatago ko po. Kagaya po nung pag-uwi si ate, may pasalubong po siya na chocolate. Itatago ko pa po yun sa ilalim ng unan, tapos hanggang po kakainin para hindi ko nila makita. Napakapasaway ko po lang dati, and kahit po anong sabi nila sa akin, and pangangaral is hindi ko po pinakikinggan. Tapos po, lagi po akong nainggit sa ate ko kasi po yung ate ko po laging naririnig ko po na pinagmamalaki siya ni mama. And lagi po sinasabi na, ang galing-galing po ni ate ko. Hindi ko po yung naririnig na sinasabi sa akin. Hindi ko po na-appreciate yung pagmamahal nila. And yung mga sinasabi po nilang pangalan is, hindi ko po yung ina-accept as pagmamahal po sa akin. Lagi ko po yung negative side po yung naiisip ko lagi doon. And yung lagi po pag pinagmamalaki naman yung mga kapatid ko, parang naibig po ako na sabi ko, bakit ako hindi ko naririnig na pinagmamalaki ako? Kahit hindi naman po ako nawawala sa, kumbaga po, tuwing yearly po, lagi po akong may award sa school, and hindi ko po naririnig na pinagmamalaki yun ni mama. Tapos po yung sobrang galit ko po kay papa, hindi ko po alam kung bakit, galit na galit ako sa papa ko. Ang alam ko lang po basta lagi kasi po siya ko lalasing, and pag umaga po aalis po siya, and babalik po siya ng lasing, and hindi ko po siya parang nakakabanding na kagaya ng iba. Kaya ngayon po pag nakakita ko yung bata ko is malapit po sa papa nila na hindi po ako na sabi ko ba't hindi ko naramdaman. And before po talaga, napakatigas po ng puso ko na hindi ko po kaya magpatawad. Kasi po, tuwing nakagawa po ng kasalanan sa akin, yung kapatid ko po, sa balit po na magpatawad ako, isasaktan ko po sila. For example, kung may favorite sila na laruan, itatago ko po yun, tapos itatapon ko po para hanapin nila. And sasabihin ko po, wala yan, hindi ko alam kung nasaan, hindi ko alam kung anong ginawa niyo doon. Tapos nagkagalit po ako para hindi po sila magtanong sa akin. Tsaka yung pagmamahal na gusto kong iparamdam kay mama, na hiya po ako, natatakot akong sabihin. Tapos pag gusto ko po silang yakapin, hindi ko po magawa kasi po takot po ako, parang nasa isip ko po lagi na magagalit lang sila, and hindi po nila ako papakinggan kung may sasabihin man po ako masakit. Kaya po pag may masakit sa akin, itatago ko na lang kasi alam ko po papagalitan din nila ako. Pero po, before po yun, ngayon po, thanks God, kasi po binago po nila ako. Hindi na po ako gaya nung mahilig mamupit. Pag may gusto ako, itatago ko po talaga. Ngayon po, pag may gusto ako, alam ko kung bawal sa akin, hindi ko na po siya ipipilit. Kumbaga po, magtatanong na lang po ako, Lord, kung para po sa akin to, bigay niyo po ako, ganun. Lagi na lang po ako mag-ask kay Lord kung para po sa akin yan. Tapos, isa po sa pinagpapasalamat ko po nung nakilala ko po si Lord is, nung grade 10 po ako, nagulat din po ako kasi nung graduation po, dun po kasi yung start na
na nakilala ko na po si Lord na nagpabaptize na po na umatin na po sa kabilang church. Pero po, dahil na po hindi ko na-feel yung presence doon, lumipat po ako dito. Thankful po ako kay God kasi po, pinadala po si brother yung para ikulit-kulitin ako araw-araw sa bahay namin kahit galit na po ako sa kanya. Kinukulit niya po ako sa bahay. Kaya, atin ka na dito, ganyan. Ano yun? Mag-attend ka, try mo lang isang beses, tapos pag nagustuhan mo, go na, ganyan po. Tapos po, kahit galit na galit ako sa kanila, minsan pag nakikita ko na po sila, nagtatago na po ako sa kwarto. Kasi po para po pag nagsasabi po siya sa akin, inis na po kayo ko lang marinigan. Pero thankful po ako kay God kasi po, dito po ako ngayon dati, tinataguan ko po siya ngayon. Ako na po minsan yung, brother, ano po, atin po ba kayo? Ganun po ka sa kanya. Tapos isa po sa pinagpapasalamat ko kasi po, yung gustong-gusto ko po makamtan na pagmamahal is nakita ko po kay Lord, na-feel ko po sa kanya yun. Sa gabi po, ngayon, pag natutulog ako sa gabi, ang sarap-sarap po sa pakiramdam na parang wala kang isipin ng problema bukas kahit alam mo na may problema ka, nawawala po yun and nafe-feel ko po talaga yung pagmamahal na yun ni Mama na ngayon po, yung nagkalayo po kami, tapos pag nagkakasama po kami, ang bilis ko na po sabihin sa kanya na, Mama, I love you. Nayayakap ko na din po sila, nakikis ko na din po sila na dati po takot akong gawin. And kasi sabi ko na po sa kanila, Mama, may ganito, ganyan, kapag may kailangan po ako, hindi na po kami yung magsabi sa kanila. And yung thankful po ako kasi nung grade 10 na po graduation, na-feel ko po doon yung parang all love na kailangan ko. And nung grade 11 po, sinabi po sa akin ni Sister Jo na basahin ko daw po yung awit ni Solomon, ay yung Proverbs po, kumbaga yung ni Solomon. Thankful po ako dun kasi dahil po dun sa book po na yun is pag sa school po pag may kailangan ako, hindi ko na po siya masyadong iniintindi kagaya ng dati. Ngayon po pagka narinig ko na po na binasa, naiintindihan ko po siya agad. And kaya ko na pong tumayo sa harap para i-explain po ano po yung nasa sa loobin ko. Dati po, takot ako humarap sa tao. And gayon po, tinakabahan po ako. Pero ngayon po, thankful po ako kay God kasi nagis po niya yung takot na yun na kumbaga po nawawala na yung katog ng tubig ko pagka tumatayo ako sa harap ng madami. And thankful din po ako kasi ngayon, alam ko na po yung totoong ibig sabihin ng pagmamahal. Kaya thankful po ako kay God, lahat po ng kinakatakot ko dati, ngayon po is wala na po. Yun lang. Thank you.